ito yung bagong pan motor na pinalitan natin. Ito yung kaniyang sira na pan motor na pinalit natin. Yan, ito ang sira. At saka, yung solenoid coil, pinalitan din natin siya ng bago. Bago na yan. At pati yung kanyang expansion body, pinalitan din natin. Dahil yung expansion body ay hindi dumiretso yung flow ng refrigerant niya, hindi siya nagmamagnet. Dapat palitan din natin siya ng panibagong expansion body. Pati ito yung kaniyang PCB board ay sunog. Ang dahilan ng pagputok ng kaniyang PCB board dahil sira yung fan motor. Yan o, ito ang sunog na sunog. Dahil hindi gumagana ang kaniyang solenoid coil. Yun ang dahilan ng pagkasira ng board. Dapat yung board na ito, ingatan natin dahil ang sobrang mahal pa naman yung board na ito. Kailangan natin siya, bago tayo pumalit ng bagong board, tingnan natin kung may iba pang sira dahil hindi siya basta-basta masisira ang board. Yan, tips ko lang po sa inyo bago kayo magkabit ng bagong board, dapat lagyan nyo ng silicone paste yung IC, katulad nito, para maprotektahan din ang kanyang IC na hindi umiinit din ng husto at doon lang dumiretso yung init sa heatsink body niya. Kailangan natin siya lagyan ng maigi parang hindi din puputok ang board. Itong board na ito, hindi basta-basta masisira kung hindi nasisira yung ibang parts. Pag mayroon siyang grounded na ibang parts, talagang sisira ito. Kailangan natin ingatan. Pagkatapos, ilagay natin dito sa box, kailangan natin siya ng tamang posisyon at saka yung nakaplat yung IC at saka hindi siya delikado ang paglagay natin. Dapat ingatan natin ito. Parang yung kanyang init maprotektahan natin. Ito, kinargahan ko na ng refrigerant. Ito, magana na yung kanyang motor at saka compressor. Ito na yung kanyang amperahe. Nakuha natin 3.6. At saka nag-charging tayo ng refrigerant. Ngayon, gumagana na siya. Okay, 100%.